Great day. Mabuhay. Isang mapagpala at mapagpalayang sandali sa iyo, kaibigan. Bago tayo magsimula, huminga ka muna. Dahan-dahan lang. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Kung pagod ka ngayon, kung mabigat ang dibdib mo, kung parang ang dami mong iniisip pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung pakiramdam mo araw-araw ka na lang gumigising, nagtatrabaho, lumalaban, ngumingiti kahit hindi ka okay, para sa'yo ang episode na ito. Hindi ito lecture, hindi ito sermon, hindi ito motivational talk na sisigawan ka para kumilos. Hindi. Tonight or today, kung kailan mo man ito pinapakinggan, gusto ko lang umupo sa tabi mo na para bang isang kaibigan, parang isang kuya, parang mentor, parang isang taong magsasabi sa iyo ng dahan-dahan na hindi ka nag-iisa, kaibigan. Hindi ka nag-iisa. Ako nga pala si Pocholo de Leon Gonzales, the voice master of the Philippines. Pero sa sandaling ito, hindi muna title ang mahalaga. Hindi muna achievement. Hindi muna award. Hindi muna stage. Sa sandaling ito, ako ang inyong Pochologist. Ang kaibigan mo sa School of Life. At ngayong episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na simple pakinggan, pero napakabigat kapag sinagot mo ng totoo. Bakit ka bumabangon? Hindi yung sagot na para magtrabaho, para kumita, para mabuhay, para sa pamilya. Tama lahat yan. Pero mas malalim, may mas malalim pa dun eh. May mas malalim pa talaga. Bakit ka talaga bumabangon? Para kanino ka lumalaban? Anong dahilan kung bakit kahit pagod ka na, nandito ka pa rin, kaibigan? Ano ang dahilan kung bakit kahit ilang beses kang nasaktan, may bahagi pa rin sa'yo na gustong maniwala? Ano ang dahilan kung bakit kahit minsan gusto mo nang sumuko, may munting boses pa rin sa loob mo na nagsasabing, teka lang, baka may purpose ka pa. Kaibigan, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi para i-pressure ka, hindi para madaliin ka, hindi para iparamdam sa'yo na dapat alam mo na agad ang buhay mo, kundi para tulungan kang maalala na ang buhay mo may dahilan, may hisaysay, may calling,
at may pinapupuntahan. Welcome to Pathology Academy, the School of Life, where we listen to the quiet voice inside us and learn how to live with purpose. One breath, one question, one small step at a time. Be inspired, be motivated, be empowered. Kaibigan, may tanong ako sa'yo. At sana habang pinapakinggan mo ito, huwag mo munang sagutin ng mabilis. Huwag mong takasan. Huwag mong gawing joke. Huwag mong sabihin, ay nako, ang lalim naman. Dahan-dahan lang. Tanungin mong sarili mo, bakit ako bumabangon ngayon? Bakit ka gumising? Bakit ka naligo? Bakit ka nagbihis? Bakit ka nagtrabaho? Bakit ka nag-reply sa messages? Bakit ka ngumiti kahit mabigat? Bakit ka nagpatuloy kahit pagod? Alam niyo, marami sa atin, automatic ang buhay. Gising, kape, trabaho, uwi, phone, scroll, tulog, repeat. Gising uli, kape, trabaho, uwi, phone, scroll, tulog, repeat. Hanggang isang araw, magugulat ka na lang. Parang gumagalaw ang katawan mo. Pero tahimik kang umiiyak. At tahimik na umiiyak ang loob mo. Minsan hindi tayo malungkot dahil wala tayong ginagawa eh. Minsan malungkot tayo dahil hindi natin alam kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin. May trabaho, pero walang joy. May income, pero walang fulfillment. May routine, pero walang meaning. May maraming tao sa paligid, pero parang walang nakakakilala sa totoong ikaw. At minsan, sa gitna ng ingay ng mundo, may tanong na bumubulong. Ganito na lang ba ang buhay ko? Alam mo kaibigan, minsan masama ang yung bang hindi naman masama ang magtrabaho. Yan. Hindi masama ang kumita, hindi masama ang magbayad ng bills. Hindi masama ang maging practical. Kailangan natin yan. Totoo yung pangangailangan eh. Totoo yung responsibilidad. Totoo ang gutom, totoo ang renta, totoo ang tuition, totoo ang gamot, totoo ang presyo ng bigas. Hindi natin pwedeng i-romanticize ang hirap eh. Hindi natin pwedeng sabihin na passion lang sapat na. Hindi sapat ang passion kung walang disiplina. Hindi sapat ang pangarap kung walang aksyon. Hindi sapat ang motivation kung walang gawa. Pero, at itong malaking pero, kung pera lang ang dahilan mo kung bakit ka bumabangon, darating ang araw na pagod na ang kaluluwa mo. Kasi ang pera, kailangan, pero hindi siya dapat ang Diyos ng buhay mo. Ang trabaho, importante yan. Pero hindi siya ang kabuuan ng pagkatao mo. Ang achievement, masarap yan sa pakiramdam, pero hindi siya ang sukatan ng halaga mo. Ikaw ay higit pa sa trabaho mo. Ikaw ay higit pa sa sweldo mo. Ikaw ay higit pa sa problema mo. Ikaw ay higit pa sa pagkakamali mo. Ikaw ay higit pa sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. May dahilan kung bakit ka nandito, kaibigan. At kung hanggang ngayon hindi mo pa nalalaman, okay lang yan. Hindi ka naman late, hindi ka failure. Hindi ka abnormal, hindi
Hindi ibig sabihin na wala kang purpose. Ibig sabihin lang, baka panahon na para makinig ka sa sarili mo. Kaibigan, hayaan mong ikwento ko sa iyo ng dahan-dahan. Bata pa lang ako, lumaki ako sa Mariveles, Bataan. Simple lang ang buhay. Wala kaming maraming bagay. Bata lang ako noon no? Hindi ko pangarap na maging voice master. Hindi ko pangarap na maging speaker. Hindi ko pangarap na magtayo ng company. Hindi ko alam na balang araw, ang boses ko pala ang magiging daan para makatulong sa napakaraming tao. Ang alam ko lang noon, mahilig akong makinig sa radyo. Gabi-gabi yan. Nandyan yung drama sa radyo, yung mga boses, yung mga karakter, yung mga eksena na hindi mo nakikita pero ramdam mo. At dahil wala namang screen yun, imagination yung gumagana. Sa isip ko, nakikita ko ang gubat, nakikita ko ang dilim, nakikita ko ang takot, nakikita ko ang karakter at unti-unti ginagaya ko sila. Ginagaya ko yung narrator, ginagaya ko yung Bata. ginagaya ko yung matanda. Ginagaya ko yung monster. Minsan ako lang mag-isa pero parang buong cast na yun eh. Nakakatuwang isipin na ngayon, pero doon ako nagsimula eh. Hindi sa malaking stage, hindi sa mamahaling microphone tulad nito. Hindi sa studio na tulad nito. Hindi sa applause. Hindi sa applause nagsimula. Di ba? Nagsimula lang sa batang nakikinig, nangangarap, naglalaro sa boses. At masaya kapag napapangiti ang ibang tao. Minsan kaibigan, ang purpose mo hindi biglang bumabagsak mula sa langit na may spotlight eh. Minsan ang purpose, matagal mo na yung kasama. Tahimik lang. Nasa hilig mo. Nasa ginagawa mo kahit walang bayad. Nasa bagay na ginagawa mo noong bata ka pa. Bago ka pa sabihan at sinabihan ng mundo na maging practical, bago ka tinakot ng bills, bago ka kinumpara sa iba, bago ka pinaniwala na hindi sapat ang talent mo, ako, boses ang ibinigay sa akin. Pero hindi lang pala para magpasikat, hindi lang para kumita, hindi lang para marinig. Ang boses pala, pwedeng maging tulay, pwedeng maging yakap, pwedeng maging ilaw, pwedeng maging instrumento para sabihin sa isang taong, kaya mo pa. Pero hindi naging madali eh. Nang pumasok ako sa mundo ng voice acting, na-reject din ako. Nasaktan din ako. May mga taong nagsabi na hindi ako magaling. May mga taong nagsabing hindi ako bagay. May mga taong inagaw yung opportunity, yung pagkakataon. May mga taong sinubukang isara ang pinto. At doon ko tinanong yung sarili ko, kung hindi nila ako papapasukin sa pinto, baka akong gagawa ng pinto para sa iba. At yun ang naging mission ko. No? Hindi lang para ako ang marinig, no? Kundi para
Para marami pang Pilipino ang magkaroon ng boses. Hindi lang ako umangat, kundi maraming mga kabataan din. Maraming nangangarap, maraming ordinaryong tao. Ang makaramdam na may lugar sila, yun ang mahalaga. Kaibigan, minsan ang pain mo, minsan yung mga bagay na naramdaman mo, minsan yung sakit mo, minsan yung mga pain, no? Yun. May hidden purpose yan. Hindi ko sinasabing maganda ang masaktan. Hindi ko sinasabing okay lang ang rejection. Hindi. Masakit talaga yan. Pero, yung sugat na akala mo katapusan mo na, yun pala ang magiging dahilan kung bakit matututo kang magpagaling ng sugat ng iba. Kaya kung nasaktan ka, kung na-reject ka, kung hindi ka pinili, kung may nagsabing hindi ka kaya, makinig ka, kaibigan. Hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi ka tinanggihan dahil wala kang halaga. Baka tinanggihan ka dahil may mas malaking pinto na magbubukas at may pinto ka ring bubuksan. Kaibigan, pag-usapan natin yung purpose. No? Minsan kasi kapag narinig natin ang word na purpose, parang ang bigat. Para bang, parang pang motivational speaker lang, tulad ni Lloyd Luna at Ian Barcelona, ng mga kaibigan ko. Para kang spiritual retreat lang. Parang pang libro, ganun. Parang mga taong pang successful na tao lang. Pero hindi. Ang purpose, hindi lang para sa sikat, hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa may degree, hindi lang para sa may platform. Ang purpose, para sa tao. Para sa'yo. At gusto kong linawin ito, no? Ang purpose mo, hindi kailangan grand agad yan. Hindi kailangang viral. Hindi kailangan milyon ang nakakakita at makakakita. Hindi kailangan may award. Hindi kailangan may title. Minsan ang purpose mo today o ngayon ay maging mabuting anak. Maging mabuting magulang. Maging mabuting kaibigan. Maging taong marunong makinig. Maging taong hindi nagpasa ng sakit sa iba. Maging taong kahit mahirap, no? Pumipili pa rin maging mabuti. Di katulad ng mga politiko natin ngayon, di ba? Lalo na sa Senado. Minsan ang purpose mo, no? Nasa kusina, nasa classroom, nasa jeep, nasa office, nasa tindahan, nasa maliit na kwarto, nasa phone call, nasa simpleng message na kumusta ka? Huwag mong maliitin ang maliit. Hindi maliit ang maliit kung may pagmamahal. Hindi maliit ang simpleng tulong kung dumating sa taong malapit ng sumuko. Hindi maliit ang isang mabuting salita kung yun ang kailangang marinig ng isang pagod na puso. Purpose is not about being famous. Purpose is about being useful with love. Purpose is not about being seen by everyone. Purpose is about showing up for someone. Purpose is about
who you are. Purpose is not about proving you are better than others. Purpose is about using what you have to make other people better and happy with greatness and excellence. Yan ang lagi kong sinasabi. With pureness in my heart, I will use my skills and talents to make other people better and happy with greatness and excellence. Kaibigan, hindi mo kailangan maging ako eh. Hindi mo kailangan maging katulad ng iba. Hindi mo kailangan kopyahin ang buhay ng taong nakakita mo o nakikita mo online. Kailangan mo lang maging totoo sa regalo na nasa iyo. May iba na magaling magsalita. May ibang magaling makinig. May ibang magaling magluto. May ibang magaling mag-alaga, magsulat, mag-organize, magpatawa. May ibang magaling magdasal para sa iba. May ibang magaling magbigay ng tahimik na suporta. Lahat yan pwedeng maging purpose eh. Kapag ginamit mo para maglingkod, hindi lang para magyabang. No? Yun yung purpose. Ngayon kaibigan, hindi tayo sa pinaka-importante. No? Kung nalilito ka, kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, kung pakiramdam mo, wala kang direction, gusto kong ibigay sa iyo ang 5 tanong. Simple lang ha. Pero kung sasagutin mo lang ng tapat ito, pwede nitong buksan ang pinto ng buhay mo. Pero hindi mo kailangang sagutin agad lahat ngayon ha. Pwedeng isa lang muna. Pwedeng pag-isipan mo habang naglalakad. Pwedeng i-record mo sa voice note. Pwedeng pakinggan mo ulit ng yung episode na ito bukas, di ba? Walang pressure. Ano kaibigan? Kaboses. Pero wag mong tatakasan na. Okay? Question number 1. Who are you? Sino ka? Hindi lang pangalan niya na, hindi lang edad, hindi lang trabaho, hindi lang role, hindi lang nanay ako, empleyado ako, student ako, freelancer ako. Sino ka kapag walang title? Sino ka kapag walang applause? Sino ka kapag walang likes? Walang kailangang patunayan? Tulad nito, ako si Pucholo. Pero higit pa sa pangalan, ako ay isang taong naniniwala sa boses ng tao. Ako ay isang taong naniniwala na ang bawat Pilipino ay may galing. Ako ay isang taong maraming pinagdadaanan o pinagdaanan. Pero piniling gawing daan ang sakit para makatulong. Ikaw, sino ka? Baka ang sagot mo ngayon, hindi ko alam. Okay lang. Minsan doon nagsisimula ang totoo eh. Sa pag-amin na hindi mo pa alam. Okay? So question number 2, what do you do? Anong ginagawa mo? Again, hindi lang job title to, hindi lang source of income. Anong natural mong ginagawa? Ano yung kaya mong gawin ng may puso? Anong ginagawa mo na kapag, alam mo yun? Anong ginagawa mo na kapag ginawa mo? Parang buhay na buhay ka. At saya mo. Do you teach? Do you write? Do you speak? Do you listen? Do you create? Do you care? Or do you organize? Do you lead? Do you heal? Do you entertain? Do you encourage? Minsan nakala mo ordinaryo lang eh, no? Pero sa ibang tao, gift yan. Yung kakayahan mong makinig, gift yan. Yung kakayahan mong magpatawa,
Gift yan. Gift. Regalo. Yung kakayahan mo magpaliwanag ng simple. Gift yan. Yung kakayahan mo mag-alaga. Gift yan. Yung kakayahan mong gumawa ng paraan kahit kulang ang resources. Gift yan. Huwag mo malitin ang natural sa'yo. Madalas, ang natural sa'yo, yan yung kailangan ng iba. Question number 3. Who do you do it for? Para kanino? Alam niyo, napakahalaga nito. Kasi ang purpose, hindi lang self-expression yan eh. Kumbaga, service din siya. Hindi lang gusto ko ito, kundi sino matutulungan ko dahil dito. Para kanino ang boses mo? Para kanino ang kwento mo? Para kanino ang talent mo, ang oras mo? Para kanino ang natutunan mo? Kabataan ba? Mga magulang, mga guro, negosyante, artist, mga taong nawawalan ng pag-asa? Mga taong walang naniniwala sa kanila? Mga ordinaryong Pilipino na gusto lang ng chance? Kapag malinaw kung sino ang pinaglilingkuran mo, mas nagiging malinaw ang direction mo. Kasi hindi ka na lang gumagalaw para mapansin eh. Hindi ka tulad ng mga TikToker at mga iingay ngayon no? Sa YouTube tsaka Facebook. Gumagalaw ka dahil may taong nangangailangan ng gift mo. Okay, question number 4. What do they need from you? Ano yung kailangan nila sa'yo? Hindi kung ano ang gusto mong ipakita eh. Hindi kung anong gusto mong ipagyabang. Hindi kung ano ang uso. Ang tanong, ano ang kailangan nila? Kailangan ba nila ng kaalaman, ng lakas ng loob, inspirasyon, training? Kailangan ba nila ng kausap, ng pagkakataon? Kailangan ba nila ng taong maniniwala sa kanila? Minsan ang dami nating gustong ibigay eh. Pero hindi natin tinatanong kung ano ang kailangan ng tao. Purpose listens. Purpose observes. Purpose serves. Kaibigan, ask the world what it needs from you that your talents and skills can provide. Di mo kailangang ibigay ang wala ka. You can only give what you have. Kung may love ka, you can share love. Kung may wisdom ka, you can share wisdom. Kung may experience ka, you can share lessons. At kung may boses ka, you can speak life. And the last question is, how will their life change because of what you have done for them or because of you? Ito yung pinaka-importante. Okay? Paano magbabago ang buhay nila dahil sa ginawa mo at dahil sa'yo? Hindi ito yabang, hindi ito ego, hindi ito tulad ng iba. Ito ay responsibility kung gagamitin mo ang talent mo. Anong magiging epekto? Mas lalakas ba sila? Mas liliwanag ba ang isip nila? Mas magkakaroon ba sila ng hope? Ng pag-asa? Mas magiging confident ba sila? Mas mararamdaman ba nilang hindi sila nag-iisa? Mas mapapalapit ba sila sa pangarap nila? Purpose is impact. Hindi lang activity, hindi lang output, hindi lang content. Hindi lang trabaho. Remember this. Impact. Kapag may isang taong nagsabi sa'yo, alam mo, dahil sa sinabi mo, hindi ako sumuko eh. Dahil sa tinuro mo, nagsimula uli ako. Dahil sa boses mo, lumakas ang loob ko. Dahil sa presence mo, naramdaman kong kaya ko pa. Kaibigan, that is purpose. Hindi kailangang milyon agad. One life change is already sacred. Ngayon, gusto kong kausapin yung taong nakikinig ngayon. Napagod na. Ikaw na nakahiga ngayon.
Pero ang utak mo hindi tumitigil. Ikaw na nakangiti sa umaga, pero umiiyak kapag mag-isa. Ikaw na strong sa mata ng lahat. Ikaw na. Strong yarn, pero sa totoo lang. Gusto mo ring may yumakap sa'yo, di ba? At magsabing, okay lang. Ako muna ang bahala. Di ba? Kaibigan, hindi kita kilala personally. Pero gusto kong sabihin ito sa'yo. Hindi ka mahina. Hindi ka mahina dahil napapagod ka. Hindi ka failure dahil nalilito ka. Hindi ka walang kwenta dahil hindi mo pa alam ang purpose mo. Hindi ka huli dahil nagsisimula ka pa lamang. At hindi ka sayang. Hindi sayang ang buhay mo. Minsan kasi kapag matagal tayong nasasaktan no? Nagsisimula tayong maniwala na yun na ang identity natin. Kapag matagal tayong rejected, iniisip natin na rejectable tayo, di ba? Kapag matagal tayong hindi pinipili, iniisip natin na hindi tayo worthy. At kapag matagal tayong walang direksyon, iniisip natin na wala tayong future. Alam niyo, may kwento ako yung kaibigan ko. Sabi niya, kumbaga, sumpa daw. Sumpa na mahirap na siya. Sabi ko, dalawang meaning ng sumpa. Yung curse at yung promise, no? Sabi ko sa kanya, isumpa mo sa sarili mong uunlad ka. Ay, hindi niya sinumpa sa sarili niya. Hanggang ngayon, mahirap pa rin sila. Ayun. Ay nako, maraming tao iniisip walang future pero hindi totoo yan eh. Ang nangyari sa'yo, hindi ikaw yun. Ang pagkakamali mo, hindi rin ikaw yun. Ang delay mo, hindi ikaw yun. Ang season mo ngayon, hindi final version mo. You are still becoming, still learning, still healing, still being formed. At kung wala kang ibang magawa ngayon, huminga ka muna. That is still life. Maraming tao ngayon di na huminga. Ay, ito rap. That is still hope. That is still a beginning. Hindi mo kailangan ayusin yung buong buhay mo ngayong gabi. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng tanong. Hindi mo kailangan mag-resign bukas. Hindi mo kailangan gumawa ng malaking announcement. At hindi mo kailangan patunayan na inspired ka na. Ang kailangan mo lang, one honest moment, one gentle question, one small step. Tanungin mo lang, ano ang isang bagay na kaya kong gawin ngayon na mas malapit sa taong gusto kong maging, no? Hindi malaki, hindi bongga, hindi perfect. Isa lang. Maybe magpahinga, maybe magsulat. Humingi ng tawad, mag-apply, mag-practice. Maybe mag-message sa taong nagtitiwala sa'yo. Maybe maglinis ng maliit na space. Ito ba ang maybe ito hindi ko ginagawa. Maybe matulog ng maaga. Minsan ang first step sa purpose ay hindi career move, no? Minsan, yung first step ay alagaan mo muna ang sarili mong puso. Kaibigan, pag-usapan natin ang pera. Kasi real talk tayo eh. Minsan kapag pinag-uusapan ng purpose, may magsasabi, madaling sabihin niya kung may pera ka. No? Abay, totoo yan. May punto yan. Kasi kung gutom ka, kung may utang ka, kung may responsibilidad ka, hindi madaling sabihin na follow your passion. Kaya hindi ko sasabihin sa'yo na iwan mo lahat at magpakabaliw ka sa pangarap.
Hindi yun wisdom. Purpose is not recklessness. Purpose is not irresponsibility. Purpose is not abandoning your duties. Ang sasabihin ko sa'yo, huwag mong hayaang pera lang ang maging boss ng kaluluwa mo. Pwede kang magtrabaho habang hinahanap ang purpose mo. Pwede kang kumita habang nag-aaral. Pwede kang magbayad ng bills habang unting-unting binubuo ang dream mo. Pwede kang maging practical at passionate. Hindi sila kaaway. Ang problema lang kasi, kapag pera ang naging tanging sukatan mo, doon tayo nauubos. Kasi hindi, alam mo yan, kahit gaano karami yan, may mas marami pa. Kahit gaano kataas yan, may mas mataas pa. At kahit gaano ka ka-successful, may ikukumpara pa. Pero kapag ang buhay mo may purpose, ito ang pakiramdam. Hindi ibig sabihin wala ka ng problema. Meron pa rin. Hindi ibig sabihin lagi kang masaya. Hindi rin eh. Pero may direksyon, may dahilan. May fire, may apoy, may lalim, no? Money can buy comfort, but purpose gives meaning. Money can pay bills, but purpose wakes the soul. Money can open doors, but purpose tells you which door matters. So yes, kumita ka, magtrabaho ka, magnegosyo ka, mag-ipon ka, mag-grow ka, pero huwag mong kalilimutan na hindi ka ipinanganak para kumita lang. Ipinanganak ka para magmahal, magbigay, gumawa, magpakabuti, maging ikaw. Kaibigan, ito ang mahalaga. Hindi mo mahahanap ang purpose mo kakaisip lang. Hindi sapat ang reflection, hindi sapat ang journaling, hindi sapat ang watching motivational videos, hindi sapat ang pakikinig sa akin, no? Lalo na sa aking boses. Kailangan may action. Maliit pero totoo. Kasi minsan hinihintay natin ang clarity bago tayo kumilos eh. Pero madalas, clarity comes from movement. Malalaman mong gusto mong magturo kapag nagturo ka. Malalaman mong gusto mong magsulat kapag nagsulat ka. Malalaman mong gusto mong mag-voice acting kapag nag-record ka. At malalaman mong gusto mong tumulong kapag tumulong ka. Hindi perfect agad, hindi magaling agad, hindi malinaw agad. Pero nagsisimula. Ako rin naman eh. Hindi naman ako nagsimulang na voice master agad. Nagsimula ako sa pakikinig, sa panggagaya, sa audition, rejection, sa maliit na linya, sa crowd voices, sa volunteer works, sa mistakes, sa learnings, sa trying again, ganun. Kaya ako nalilito ka ngayon, kaibigan, kaboses, kapuchologist. Try something. Serve someone. Create something. Practice something. Offer something. Purpose is not discovering purpose is not discovered by staring at the ceiling forever. Purpose is discovered by living, testing, failing, learning, and then trying again. Tonight, ngayong gabi kaibigan, kaboses, kapuchologist, pumili ka ng isang maliit na action. Yung feeling mo, purpose mo ay magsulat. Kung feeling mo, yan, writer ka. And then, write one paragraph. At kung feeling mo, purpose mo ay magsalita, record one voice note. At kung feeling mo, ang purpose mo ay tumulong, edi message one person. At kung feeling mo ang purpose mo ay magturo, explain one thing simply.
At kung feeling mo ang purpose mo ay gumawa ng content, edi create one honest post. One small action, one small step, one quiet beginning. Ngayon kaibigan, gagabayan kita. Kung kaya mo, ipikit mo ang mata mo. Kung nasa biyahe ka o may ginagawa, ay makinig ka na lang, baka mabangga ka. No pressure, no pressure. Alright? Huminga ka. Hinga. Inhale. Exhale. Tanungin mo yung sarili mo. Sino ako? Kapag hindi ako nagpapanggap. Anong ginagawa ko na nagpaparamdam sa akin na buhay ako? Sino ang mga taong gusto kong matulungan? Ano ba ang kailangan nila na kaya kong ibigay? Paano kaya magbabago ang buhay nila kung hindi ako susuko sa gift ko? Hayaan mong lumabas ang sagot. Hindi kailangan perfect. Hindi kailangan poetic. Hindi kailangan pang post. Dapat totoo lang. Maybe ang sagot mo, gusto kong makatulong sa pamilya ko. That is beautiful. Maybe gusto kong magbigay ng hope sa mga batang katulad ko noon. That is powerful. Maybe gusto kong gamitin ang boses ko. That is a calling. Yan ang nangyari sa akin eh. Maybe hindi ko pa alam. But that is honest. And honesty is a doorway. Ngayon, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ganyan. Kung komportable ka, sabihin mo ng mahina. Nandito ako. May halaga ako. May halaga ako. Hindi pa tapos ang kwento ko. Sabihin mo sa sarili mo. May purpose ang buhay ko. Sabihin mo, may purpose ang buhay mo. Kahit hindi ko pa nakikita ang lahat, handa akong magsimula sa maliit. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kaya mo yan. Kaya mo magsimula sa maliit. Kaibigan, kaboses, kaputsologist. Kaya mo yan. Ayan, dahan-dahan lang ha. You are safe. You are learning. You are becoming. Kaibigan, gusto kong sabihin ito ng personal sa iyo eh. Kung ngayon, pakiramdam mo wala kang kwenta. Hindi totoo yan. Tanda mo. Sabihin ko sa'yo. Galing ka sa akin. Look at my eyes. Hindi totoong wala kang kwenta. Kung ngayon, pakiramdam mo na pag-iwanan ka na ng buong mundo, lahat sila successful na ikaw lang hindi. Hindi kasi yan ang buong kwento mo eh. Kung ngayon, pakiramdam mo na wala ka na sa path mo, abay pwede ka pang bumalik. Kung ngayon, pakiramdam mo, hindi mo alam ang purpose mo, hindi ibig sabihin wala kang purpose. Baka kailangan mo lang tumahimik. Baka kailangan mo lang magpahinga. Baka kailangan mo lang bumalik sa mga bagay na minahal mo bago ka napagod. Baka kailangan mo lang tanungin ulit, ano ba ang regalo na nasa akin? Ano ba yung gift ko? Ano yung talent ko, skills ko na pwedeng maging regalo rin sa iba? Alam mo, maraming tao naghahanap ng purpose sa malayo, sa ibang bansa, sa ibang trabaho, sa malaking opportunity, sa perfect timing. Pero minsan, nasa harap lang pala natin yun eh. Nasa boses mo, nasa kwento mo, nasa sugat mo. Nandyan, nasa sakit, sa pain yan. Nasa empathy mo.
Nasa maliit na kakayahan mong hindi mo napansin. May taong naghihintay sa version mo na hindi na takot gamitin ang gift mo. May mga taong matutulungan ng kwento mo. Sabi ko nga, someone out there needs to hear your voice. May taong lalakas dahil sa presence mo. May taong magsisimula dahil nakita ka nilang nagsimula rin. Kaya, kaboses, kapatid, Kapuchologist, huwag mong ibaon ang gift mo. Huwag mong hayaang mamatay sa takot ang pangarap mo. Huwag mong hayaang ang boses ng ibang tao maging mas malakas kaysa boses ng calling mo. Hindi mo kailangang maging maingay tulad ng iba. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang maging totoo, authentic. At magsimula. Yun ang kailangan mo. Magsimula. Ikaw, you can start now. Kaibigan, kaboses, kapuchologist. Bago matapos ang episode na ito, gusto kong bigyan ka ng simple assignment. No? Hindi ito mahirap. Hindi ito complicated. No? Hindi pang seminar. Lagi, alam mo, buong buhay ko ako nagtitraining seminar. Ito, pang buhay to. Pang buhay at pang buhay. Buhay ka na may buhay. Okay, ganito, kumuha ka ng papel. Notebook. Note apps, kahit ano. Basta, kahit tissue lang yan. Okay lang. Isulat mo ang 5 tanong na ito. Okay? Number 1. Who am I? 2. What do you do? Or what do I do? 3. What do I do it for? Number 4. What do they need? Okay? And number 5. How will their life change because of me? Kuha mo? Okay, rewind mo. Hindi mo nakuha. Okay, tapos sagutin mo. Hindi kailangan perfect grammar. May ChatGPT naman. Hindi, joke lang. Huwag niyong gamitin yun. Dapat galing sa puso niyo. Hindi kailangan English, hindi kailangan malalim. Ang kailangan lang ay totoo. Maging totoo ka. Tapos pagkatapos pumili ka ng isang immediate goal. Isang maliit na bagay na gagawin mo within 24 hours. Halimbawa, mag-record ng 1-minute voice or magsulat ng 1 paragraph. Mag-message sa isang taong gusto mong tulungan o maglista ng skills mo. Magdasal, magpahinga, mag-apply, mag-practice, maglinis ng workspace or magbasa ng isang page. Yan, mga ganun. Dami naman pwedeng gawin eh. Isa lang, pero again, because purpose grows through small faithful actions. Remember that. It grows through small, faithful actions. Yun yung purpose natin. Hindi mo kailangan baguhin ang buong mundo today. Pero, pwede mong baguhin ang direction ng araw mo. At minsan, doon nagsisimula ang bagong buhay. Alright? Kaibigan, kaboses, at kapuchologist. Bakit ka bumabangon? Maybe hindi mo pa alam ang buong sagot, no? Okay lang yan. Tonight, maybe ang sagot mo muna ay, babangon ako dahil may hinahanap pa akong dahilan. That is enough. Okay lang yan. That is enough. Maybe, babangon ako dahil may mga taong nagmamahal at mahal ko. That is enough. Or maybe, babangon ako dahil gusto kong malaman kung hanggang saan ako dadalhin ng gift ko. Again, that is enough. Or maybe, babangon ako dahil kahit maliit ang ilaw ko ngayon, abay may ilaw pa rin. That is enough. Hindi mo kailangan buo agad ang sagot mo eh. Ang mahalaga, hindi mo tinatakasan ang tanong. At habang hinahanap mo ang purpose mo, remember this. Your life is not an accident. Your pain is not wasted.
And your voice is not useless. Your story is not over. And your gift is not small. Your heart is still capable of greatness. Do not rush, do not compare, do not quit yourself or on yourself. Magsimula ka lang sa isang tanong, isang sagot, isang action, isang araw. And slowly, very slowly, the path will appear. Repeat after me. Okay, kung kaya mo lang Kung hindi, pakinggan mo na lang. May halaga ako. Ikaw naman. May dahilan ang buhay ko. Sagot. Hindi ako huli. Ikaw naman. Hindi ako sayang. Ika sayang. May gift akong pwedeng makatulong sa iba. Sabihin mo, may gift ka pwedeng makatulong sa iba. Ang boses ko ay may purpose. Sabihin mo. Ang kwento ko ay may saysay. Hindi ko kailangan maging perfect para magsimula. And today, I will take one small step. Today, I will listen to my life. And today, I will begin again. Great day, mabuhay. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the voice master of the Philippines, ang inyong The Pochologist, at ito ang Pochology Academy. The School of Life na nagpapaalala sa iyo, hindi ka lang nabubuhay para magtrabaho. Hindi ka lang gumigising para kumita. Hindi ka lang nandito para mag-survive. Nandito ka para magmahal, matuto, magbigay, gumaling, gumabay, at gamitin ang boses mo, ang buhay mo, ang gift mo para gawing mas mabuti ang mundo. Kahit isang tao lang muna. Kaibigan, do great, be great, pero ngayon, huminga ka muna. Huminga ka muna ng malalim. Magpahinga ka muna at bukas, magsimula ka ulit. Dahan-dahan, dahil may purpose ang buhay mo. At hindi pa tapos ang kwento mo. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at hanggang sa muli, kaibigan, kaboses at kapochologist. Paalam.